Ang batang iyak ng iyak sa video ang 6 na taong gulang na si Janelia. Kumakain ng tanghalian si Janelia bago ang videong nakuhanan siya na di magkamayaw sa pag-iyak. Nakakain na silang dalawang mag-ina nauna silang kumain. Tapos, after ko din kumain, nagpapahinga na ako. Yung ulam namin, naiwan ko sa may lamesa. Siya naman na mahilig sa isda, pumunta siya doon, di ko alam, kumakain na pala siya. Kwento ng ama ni Janelia na si John Mark, ang ulam nila noon, hito na paborito ng mga bata. Kaya si Janelia, hindi nagpahuli at kanya itong nilantakan. Kada kakain kami ng isda, paghihimay namin yan, kahit yung tuyo, tinapa, tilapia, ayan. Sabay-sabay naman kami kumakain. Nagkataon lang nun na bigla siyang pumunta sa may lamesa tapos siya mag-isa yung kumuha. Tapos doon siya nag-umpisa na natinik. Maya-maya pa, si Janelia lumapit na sa ama at ina at nag-iiyak. Na? Ang bata pala natinik. Wala na. Wala na. Hindi natutusok dito. Ito po, Papa. Kakain na isda, uli na titinik po. Lumapit siya sa akin, todo iyak na siya. Ganon kasi talaga siya pagka nagkakasugat. Talagang sobrang iyak siya. Ayon sa ear, nose and throat specialist na si Dr. Dominador Garduño III, natitinik daw ang isang tao kapag hindi maayos ang koordinasyon ng ngipin at dila nito. Natitinik ang tao pagka may mali dun sa paglunok, hindi nag-coordinate. Kasi yung paglunok natin, coordination yan ng tongue, ng mga neck muscles, marami nagko-coordinate dyan. Ayon kay Doc, karaniwan din daw na natitinig ang mga bata. Sa mga bata, hindi pa nila masyadong developed yan. No, depending on the age, pero it takes a while para ma-coordinate yan. Kaya nga nagsisimula sila sa milk, susunod soft, then before sila sa mga hard foods. Complex na yung may mga tinik na pwedeng tumusok. Hindi pa sila ganun kagaling. Unang-una mag-feel kung ano yung uy, may tinik. Diba? So iluluwa niya. No? Hindi pa ganun ka-sensitive. At hindi pa nila alam. So, isa yon sa bata. Very common yan. Tubig lang, inom lang ikaw tubig. Para lumagos na, hindi mamamatay. Pinainom ni John Mark ng tubig ang anak. Meron ibang natitinik, pero actually hindi tumusok. Parang dumikit lang. Diba? Kasi kung minsan iba pino yung tinik, didikit lang siya dun sa daanan. So, mararamdaman mo nandun siya, pero parang ayaw niyang matanggal. Iyon, in that case, tubig, sa dami ng tubig, eventually, mawawash away. Hindi. Matapos uminom ng tubig, tsaka nila sinilip ang lalamunan nito. Yung sa kanya, siya nagkukan eh. Siya pumipilas ng kwan eh. Hindi. Pero si Janelia, hindi pa rin tumigil sa kaiiyak. Tatakot ako, mamamatay ako po. Kahit pa kasi uminom na ng tubig, hindi raw naalis ang tinik ayon kay Janelia. Natutusok dito. Ito po, Papa. Kaya ang sunod nilang ginawa, Kumain ka kasi ng kanin para mawala. Mawala na yan. Bata pa lang din kami, kahit hanggang ngayon kapag natinik kami, kahit malalaki na kami, ang ginagawa namin, magbibilog kami ng kanin, tapos isusubo namin, ilululun agad yon, hindi nangunguyain para ang paniniwala kasi sasama yung tinik doon. Yung iba kanin gagamitin, no, ganun din, same thing. Pwede niyang mas mapalalim yung tusok ng tinik. Nanahimik kasi hito doon, kinain-kain mo. Okay na. Wala na, no? Wala na pa din eh. Meron pa, wala na yan. dahil ayaw pa rin kumalma ni Janelia, ang sunod na ibinigay ng ama, saging. Yung saging nga, ayun, diretso lulun lang. Sabi, madulas nga din daw yung sasama yung tinik doon sa may, sa may saging. Pwede niyan dalhin pababa. Pag lumunok ka ng saging, 50-50 ka dyan, pwedeng hilahin niya pababa, dalhin niya pababa, or matulak niya lalong lumalim yung pagkakatusok ng tinik. Dapat bantayan ang anumang pagkaing nakatinik sa lalamunan para malaman kung kailan dapat pumunta sa doktor. Ang bata kasi malalaki yung tonsil niyan. Madalas sa kanila sa tonsil lang tumutusok. So kung kita mo naman yung tinik and you have an instrument na kayang dukutin nyo, pag hindi talaga kaya, dalhin nyo na lang sa ospital. Paalala ni Doc, maging maingat din sa pagbibigay ng pangunang lunas sa pagkakatinik. Tanggalin mo kung kita mo. Pero kung wala kang ganong instrument at kakamayin mo lang, baka maitulak mo lang lalong lumalim yun eh.
Ayon kay Doc, mainam pa ring magpatingin sa espesyalista, lalo na kung malaki ang tinik na bumara sa lalamunan. Iba't ibang isda, yung iba maliit lang yung tinik, pino lang. Pagka yun tumusok, okay lang naman, baka lang ma-infect yung area kung saan siya tumusok, ano? And depende kung saan siya tumusok. Maganda, patanggal to, malamang mag-cause siya ng infection. Dahil ang bibig natin, dirty area yan eh. Tapos when we swallow, so madumi rin. Yung bacteria, marami tayong bacteria sa bibig eh, no? So malamang ma-infect. Wala na yan, okay na, mawala na mamaya yan. Makalipas naman ang 30 minuto, tumigil na rin sa pag-iyak si Janelia. At nawala na rin daw ang tinik sa kanyang lalamunan. Sa dami ng nakain niya na kanin at saka saging, tapos tubig siya ng tubig, parang napuno na yung ano niya, inilabas niya. Dumuwal siya ng marami, nalabas niya din yung mga kanin sa saging. Tapos sinabi niya na meron pa rin, pero parang ramdam namin na wala na kasi nakakapaglaro na siya. Bilang mga magulang, nag-alala rin daw sila sa pagkakatinik ng anak. Pero kalmado raw sila dahil alam naman daw nila ang dapat gawin kapag natitinik. Pagka nakita mo yung anak mo na sobra iyak, masakit din para sa aming mga magulang. Alam naman na din namin yung gagawin namin pagka ganun eh. Dahil naranasan din naman namin yun. Payo naman ng eksperto. Ang gusto lang natin is not to make it any worse. Kaya sabi ko, kung makita mo, kaya mong tanggalin mo. Dalhin nyo na lang sa doktor kung wala naman kayong nakikita at nafe-feel nyo lang. Kasi ang ending, you might make it worse. Paalala sa mga magulang pati na rin sa mga chikiting. Hinay-hinay lang sa pagkain. Ano? Para iwas tinik sa lalamunan at iwas napahamakan. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.